Sa inyo pong lahat at sa mga nasa tahanan, magandang umaga po. Mga minamahal na mga kapatid, ating pagnilayan ng mabuting balitang ating napakinggan. Si Jesus ay dinadagsa ng mga tao galing sa iba't ibang lugar, palibot ng lawa ng Galilea. Ang lahat ay papunta sa Kanya, palapit sa Kanya. At sa ibang banda naman, ang mga Pariseo naman ay papunta din sa Kanya, pero hindi para magpagaling ng kanilang mga sakit, kundi para siya ay husgahan. Tingnan natin ang dalawang bagay na iyan. Ang mga tao, nung mabalitaan nila na si Jesus ay gumagawa ng maraming mga bagay na himala, kagalingan sa kanilang karamdaman, nagpapalayas ng mga masamang espiritu, at nakakaranas ang tao ng kaginhawaan sa kanilang buhay dahil gumagaan ang kanilang pakiramdam kapag si Jesus ay kanilang nahawakan, nakita, nakasama. Kaya gusto nila laging si Jesus ay makasama. Pero saan nagmula yung kanilang pagpunta kay Jesus bukod sa sila'y may sakit, no? Bakit ang mga tao ito'y dumadagsa kay Jesus, no? Una, dahil ina-acknowledge nila sa kanilang sarili, kinikilala nila ang kanilang sarili, no? Na sila'y, una, may sakit. Sila'y mahina. Sila'y nangangailangan kay Jesus. Sila'y mahirap. Sila'y walang kapangyarihan. Sila'y walang kakayanan. Kinikilala nila ang kanilang kababaan sa harapan ng Diyos. Kaya sila'y tumatakbo palapit kay Jesus. No? Na-acknowledge nila. Kinikilala yung sarili nilang kahinaan. Mahina ako, wala akong kakayanan, pero ang Diyos ay makapangyarihan. Lalapit ako sa Kanya, kahit hipo man lamang. Pero ang mga Pariseo, silang yung makapangyarihan, ang tingin sa kanilang sarili, makapangyarihan, sila yung may hawak ng batas, no? Sila yung matataas, no? Sila'y lumalapit kay Jesus para ibagsak si Jesus. Para si Jesus ay husgahan. Hindi para gumaling sa kanilang karamdaman. Mga minamahal na mga kapatid, sa ating paglapit sa Panginoong Diyos, una, ating kilanlin ang ating sarili. Ano yung aking karamdaman? Ano yung aking kahinaan? No? Yun ang ating idudulog sa Kanya. Yan ang magdadala sa atin sa Diyos. No? Yung pagkilala mo sa iyong sarili, sa iyong mga pinagdadaanan sa buhay, yan ang magdadala sa iyo sa Diyos. At pag iyong tinignan pa ng mas malalim, no? Yang lahat ng iyan, ang iyong sakit, mga pinagdadaanan mong mahigpit na problema, no? Lost, no? Pag itinignan na mas malalim, ang mga yan, ang isa sa mga instrumento ng Diyos ng iyong kaligtasan. Sapagkat yan ang mga yan ang magdadala sa iyo palapit sa Diyos. No? At tingnan din naman natin ang ginawa ni Jesus sa mga taong dumadagsa. No? Yung maraming tao, anong kanyang ginawa? Siya'y nagpakuha ng isang bangka. No? Siya'y nagpakuha ng isang bangka. Inilayo. Inilayo niya sapagkat siya'y nagigipit. Kaya ang ginawa niya, inilayo niya ang kanyang sarili sa mga tao. Inilayo niya ng kaunti. No? At kung inyong titingnan, mga minamahal na mga kapatid, napakahalaga din sa tao nung parang mayroon kang bangka. No?
na minsan, yan ang maglalayo naman sa iyo sa lahat ng problema mo, no? Lahat ng karamdaman mo, lahat ng iyong mga pinagdadaanan, dapat meron kang isang bangkang medyo aagwat dyan at lalayo ng kaunti sa lahat ng iyan para ikaw ay makarelax, makahinga, no? Makapagdasal ng ayos at mas malalim mong makilala ang iyong sarili. Kaya mga minamahal na mga kapatid, sa banal na misang ito, yan ang ating hilingin sa tulong at panalangin ni Padre Pio. Nawa, una, ating palalimin ang pagkakilala sa ating sarili. Ano talaga yung mga kahinaan kong nagpapabagsak sa akin at nagpapalayo sa akin sa Diyos? Kaya ako hindi makalapit sa Kanya. No? Padalwa, nawa, yung ating kahinaan, yung ating karamdaman, yung mga pinagdadaanan natin, nawa, sa isang malalim na pagtingin, yan ang magdala nawa sa atin, sa ating kaligtasan, sapagkat yan ang magpapalapit naman sa atin sa Panginoong Diyos. Pangatlo, sa pagdami ng pagsubok sa buhay, sa pagdami ng mga pinagdadaanan mo, dapat minsan, meron ka ding isang bangka na maglalayo sa iyo, aagwat ng kaunti sa mga ito. No? Para ikaw naman ay makaranas din ng kaginhawaan. Iba't ibang form yan na pwede mong gamiting iyong pinakabangka na maglalayo sa iyo para ikaw ay maka-unwind, maka-relax, no? Makapagpahinga. Minsan, ang iba, ina-isolate ang sarili para makapagdasal. Pumupunta sa isang lugar na tahimik para malalim na makipag-ugnay sa ating Panginoong Diyos. Para sa mga maghahandog ng sobre,